Hunyo 2, alas 3 ng hapon, nandito po tayo sa tanggapan ng Gimba Toda Federation. At ating pong makakapanayam ang pangalawang Pangulo ng Federasyon, si Ginoong Octavio Zabala. Magandang hapon, sir! Magandang hapon po, Kapoklong, at magandang hapon din po sa mga nakikinig at tumatangkilik sa Gimba, radyo nating Gimba. Magandang hapon po, isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Opo, nako, nung isang araw, napanood ko po o nakita ko po sa Facebook yung mga larawan nyo na nakikipagpulong ata kayo kay Mayor Doc Lito Galapon sa kanilang tahanan. Tama po ba? Opo. Ayun, at pwede po bang malaman kung ano-ano po yung mga naging napag-usapan? Ang Kapoklong, napag-usapan po namin doon sa pagpupulong na yun na pinatawag ng ating buting Mayor Doc Lito Galapon ay yung mga kung anumang concern ng ating mga Pangulo dito sa ating bayan at sa mga miyembro ng ating Gimba Toda Federation. Ngayon, ang bawat isang Pangulo ay nagbigay ng kanilang mga opinion at ang gusto nila, yung nasabi ni Mayor na pagbabago, na lahat daw yata ng kailangan may prangkisa, may mga rehistro, lahat, mayroong mga karapatang dokumento sa kanilang mga sasakyan para kung magkaroon man ng operation, meron silang may papalat at hindi sila, magkaroon man ng aksidente, meron silang laban sa mga magiging pag-uusap na pangyayari. At napag-usapan din po sa na yun na inihiling din ni Mayor na magkaroon sana daw ng eleksyon ang Gimba Toda Federation na para kung mapalitan ng mga dating namumuno o sakaling mapapalitan o magkakaroon ng eleksyon at may lalaban. Kaya nga po, nung panahon na yon at napag-isip-isip namin, talagang magkakaroon naman po talaga ng eleksyon dahil iyon po ang protocol ng Gimba Toda Federation na magkaroon ng eleksyon every 3 years pagkatapos ng halalan ng LGU. Pagkatapos ng halalan ng LGU, ay nagkakaroon din ng halalan sa Gimba Toda Federation. Gimba Toda Federation. Kamusta naman po? Nagkaroon po ba ng eleksyon at kung sino-sino po ba ang mga namumuno? Kaya nga po, nung pangyayari na yon, na matapos sa aming pagpupulong, ay nagpatawag kami ng isang nag-set o bumuo kami ng araw na kung kailan kami mag-uusap o ng assemblea para sa mga Pangulo na kung kailan ang gaganapin yung eleksyon. Kaya nga nung araw na yon, nakalimutan ko lang po kung kaya anong araw yun, Martes po yun eh. Pero yung pecha ay siguro May 27. Opo. Ang naging set namin nung araw ng pagpupulong sa mga Pangulo ng Gimba Toda Federation. Kaya ang agenda po sana namin talaga po doon is magkaroon ng eleksyon. Ang nangyari nga po, habang pinag-uusapan po namin yung agenda na magkaroon ng eleksyon, ay merong mga Pangulo na nag-suggest o nagmungkahi. Ano po yung mungkahi? Ay yung mungkahi nila, bakit pa po tayo magkakaroon ng eleksyon? I-retain na lang po natin o panatilihin na lang po natin ang dating mga Pangulo at pangalawang Pangulo at ibang opisyales. Kaya yun po, sa mungkahi na yon na mga sinang-ayunan din ng ibang Pangulo at nagkaisa po sila na manatili sa pamunuan ang ating dating Pangulo Eric C. Cablayan at pangalawang Pangulo. At kayo po po? Opo, kayo po yun. Pati rin po yung ibang mga opisyales? Opo, yung mga board of directors, dati rin po, pero may ibang mga board of directors na nag-resign dahil sa dinaraw nila magampanan ng kanilang mga tungkulin. Kaya mga dalawang board of directors po ang napalitan na bagong board of directors. So, ibig sabihin po, hindi napalitan itong mga kasalukuyang Pangulo at manunungkulan ulit sa loob ng 3 taon. Opo, Kapoklong.
at 3 taon po muli ang aming panunungkulan sa kagustuhan ng nakakaraming Pangulo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa Pangulo, ng mga Pangulo ng Gimba Toda Federation, ng bawat Toda, is talagang may bigyan pa kami ng pagkakataon na at pinagkatiwalaan muli kami na para makapaglingkod dito sa ating Gimba Toda Federation. Ayan. At ngayon po na manunungkulan po kayo, kasabay ng panunungkulan din po ng ating Mayor-elect, Mayor Doc Lito Galapon. Meron po ba kayong ihahapag sa kanya ng mga programa o kahilingan? Kapoklong sa ngayon po, sa mga programa ay wala pa po kami mga napag-uusapan at napaplanuhan. Pero sa mga darating siguro na araw o panahon, baka makabuo kami ng mga programa na ikabubuti ng ating mga kasamang mga driver ng tricycle na kasama natin sa buhay sa 3 gulong, ay lalapit po kami sa ating butihing mayor, Doc Isolito Galapon. Kaya sana, hinihiling ko po, Kapoklong, na bawat sana programa na idudulog namin sa ating mayor ay masuportahan po niya kami dito sa aming Gimba Toda Federation. Opo. At yung naman pong programa ng ating mayor sa mga transport, gaya po ng mga pagpapaseminar at iba pa, Opo. ay ganun rin po ba ang inaasahan ng ating mayor na suporta po, buong suporta ng Gimba Toda Feds? Opo, Kapoklong. Sa totoo lang po, kaya kami nagpunta doon kay Mayor bilang respeto at itong nakarang araw lang po, nung kahapon, Lunes, nagpunta po kami, umakyat po kami dyan sa kanyang opisina at bilang isang respeto at kami nag-courtesy call sa kanya at pinakilala namin ang bagong pamunuan ng Gimba Toda Federation sa pagpangunguna po ng ating Pangulong Eric Ablayan. At sinabi namin sa kanya na susuportahan po namin ang bawat programa yung idudulog din niya sa amin. At tatalima po kami, susunod po kami sa bawat ipag-uutos niya para sa kabutihan ng ating mga nagmamaneho sa 3 gulong. Ayan. Ito po, baka meron po kayo ng mga mensahe sa mga sumasakay dito sa ating mga tricycle. Opo, meron po. Sige po. Ang mensahe ko lang po sa mga sumasakay sa ating mga tricycle na sumakay po kayo sa mga rehistrado at mga prangkisadong mga pumapasada na nagmamaneho ng tricycle. Huwag po kayong sumakay sa mga kolorum. Dahil itong mga kolorum na yan ay hindi po sila nagbabayad dito sa ating munisipyo. At kung may mangyaring sakuna o aksidente sa inyo, ay hindi kayo mabibigyan ng solusyon o tulong kadahilanan sila hindi rehistrado dito sa ating munisipyo, lalong-lalo na po dito sa Gimba Toda Federation. Yun lang po. Ayan. Maraming salamat po, Kuya Octavio Sabala. Maraming salamat din po, Kapoklong, sa pagbibigay mo ng panahon sa amin. At kami napanayam mo at naibigay namin at naipagpaliwanag namin ang aming damdamin at aming saloobin. Maraming salamat po. Isang pagpalay po kayo ng Panginoon, Kapoklong.